pera na tinatanggap. Nako, maniwala ka, kawawang-kawawa. Yun ang aming binibigyan ng pansin at inaaral. So ang gusto niyo dito kung ay maging ano na ito, parang Sinususugan namin yung local government code. Yun. Pinatutunayan namin sa magitan ng weekly programs na yung aming inaral, totoong nangyayari. Halos 700 na barangay kapitan nang nakausap namin sa magitan ng programa na yun. Naglatag kami ng panukalang batas na makakagawa naman tayo ng isang komisyon, nilalagay natin bilang isang pagsusog sa local government code. Na ang tanging layunin niya, ang gawain niya ay mangalap ng mga pondo. Opo. Na yan ay pagsasama-samahin at yung komisyon na yun, siya ngayon ang magja-justify kung sino-sinong barangay ang dapat niyang i-prioritize pagka nakakalap nung karagdagang pondo. Para makapacitate. Medyo mapalakas natin. Kasi sabi ko nga, kung 2% lang pala ng mga barangay natin sa kabuong Pilipinas ang nakatatayo sa sariling pa, talagang bigo yung layunin ng local government code. After 34 years, ganito pa rin ang kalagayan. Humaba po yung usapan, kaya ako po nahuli ng konti. Pero kung liman daw, ano? Magaling. Naihahabol din. Pinipilit pa rin habulin. Yun. Lalong-lalo na kung dahil sa araw na ito, 2 araw na lumipas, no po. Ang daming naghahanap sa inyo dahil gustong alamin ang inyong anong masasabi ninyo dito sa biglang isinulong na impeachment complaint laban sa vice-presidente. Kung kayo ba'y nagulat na biglang may ganito? Ito ba ang pag-uusapan natin? Nagmamadali pa naman ako. Pagkatapos ito lang palang pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito. It's a storm in a teacup. Hindi sa atin galing yan. Kaya lang mukhang hindi na nawala na yung teacup kong naging storm na talaga. Ano pang pag sinabi mo kasing iba-ibang pagkakagamit ng metaphor na yun. Metaphor ang tawag doon. Yes, opo. Tempest in a teacup. Storm in a teacup. Opo. Ibig sabihin po noon, mga kababayan, ay isang walang kabagay-bagay na biglang pinalalaki. Yes. Binibigyan ng di kawasang atensyon na para pag-usapan, samantalang yung significance niya, yung halaga niya, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman makapagbibigay ng kahit anong kabutihan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi ng Pangulo. Yes, apo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay Ayun, hindi nga kilay itinaas ko. Pati paa. Hindi ko naman alam na ito yung pag-uusapan natin. Hindi na sana ako pumunta rito. Wala kayong magagawa ko dahil ito ang gustong marinig sa inyo ng ating mga kababayan. Unang-una, kasi siyempre nandun pa rin kayo sa Kongreso, nasa House. Hindi ba kayo paano ba kinokonbin yung gano'n na bigla ang magbobotahan? Hindi ba ipapatawag lahat? Paano po ba yan? Hindi, magpiprepare na yan ng mga signature sheets. Pangkaraniwan ang ginagawa nila, ipiprepare nila yung impeachment complaint kasama na yung articles of impeachment. Pangkaraniwan yan. Meron nagbabasa pero siguro baka wala pang 5% ang babasahin yun Pipirmahan na lang. Ang importante ay ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganon yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, kaya ko sinasabing grapevine, ay nasabi ko, naulinigan ko lang yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, na kapag ikaw ay pumirma, ay bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects? Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX at saka yung mga AKAP. Yung mga yung pangkaraniwang ayuda na ibinibigay. Siguro, may inganyo yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na malaking bagay para sa kanila yun. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. Nabasa ko yun. Isa yatang congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya. Ayuda kanya is coming. At yung pagdating, dagsa talaga. Yun ang pagkakadescribe sa akin Malibang bansa sapagkat yun ay natapat dun sa
araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan, pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon Nelson. Pero ako, hindi ko na inaalala yun sapagkat matagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang. Kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. Ang isa sa katanungan ko, 7 articles of impeachment ang isinampa Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, di ba? May hinintay silang pang-4, mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun, high crime? High crime daw po nakalagay. O di bahala sila, patunayan nila yan. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nando naman ako sa, alam mo na. Kaya di, titingnan natin, pagtatatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun. Para sa kapakanan... Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun parang nagbanta ka pa lang. O, di ba sabi niya, pagka ako'y napatay. So, wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan pumapasok yung high crime? Bayon ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Hindi naman ako gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo? Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako napatay, ipapapatay ko rin kayo. So parang wala pa. Diba? Salita lang yun. Para sa akin, grave threat Kaya sinasabi ko sa iyo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking, bahala sila. Di ba? Sila magtatanggol yan. Di silang magtatanggol. Sila ang magpo-prosecute. Ipatutunayan mo, sang-ayon sa mga ebidensyang dala-dala mo, na may high crime nga. Na meron lang ganyan. Kasi kailangan patunayan mo yun. Hindi mag-a-allege ka ng ganyan. Pagkatapos, baka mamaya, saka mamadali nila, nagamit nila yung high crime. Pagkatapos, sige nga, tingnan nga natin ang definition ng high crime. Baka hindi mag-qualify ang ginawa mong article of impeachment. Yun ang number 1. O baka sa mukha mo sumabog yan. Yung number 2 ay tungkol naman Hindi ko pa nabasa lahat yan, Ngayon ko lang naririnig yan. Binabasa. Wala kasi akong panahon basahin yan Kasabi nyo storm in a teacup lang ito Kaya ako na nagbibigay sa inyo nung teacup ko. Pangulo na nga ang nagsabi Tama. Hindi ba? Paano mabubuhay ang high crime? Pangulo na nagsabi, sa aking opinion, wala ikang kabagay-bagay lahat yan. Narinig din naman ng Pangulo yung mga ganong klaseng pangungusap mula sa Vice President. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo, na nauuwi sa ganyan, sa aking palagay, ay wala ikang kahihinatnan yan. Marami tayong problema, at mahati lang ang atensyon ninyo. Para saan yan? Wala, sabi niya, sa wala. O pagkatapos, hahabi ka sa pamagitan ng iyong imahinasyon. May high crime dito. Kung yung mga, kasi meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon ng yaman, pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya Vice President Pero pwede bang isama yon? Paano mong isasama yon? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Yung konsihal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach.
ang judge, hindi na-impeach. O bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense doon, sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukoy naman ang saligang batas. Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distinguido po lahat yun. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. Tatlo yun eh. Civil Service, COMELEC, COA, Ayan, at saka po yung mga maestrado ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya'y mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba? Ano? Yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan eh. Yung mayor pa siya eh. Yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. So, huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa Walang ako. kwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito eh. Ikaw lang, natatawa ka na eh. Yung committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even high-up crimes of sedition and insurrection such as, eto yung such as na nakakatawa eh, to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay, tama. Kasi ang Vice President is a President in waiting, hindi ba? Yun lang naman yun. Yes, opo. Kaya tayo nag-imbento ng opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa Presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na Papalit. Line of succession. wala nga meron succession eh. Parte yun ng ating estabilidad eh, di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Ay, bakit hindi maintindihan? Kaya nga natuwa ko rito. Ang taas pa, high crime Talagang din designated, so basahin mo yung saligang batas. Oh. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ng kanyang pananagutan, Opo. o kaya nag-resign, sabay may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated Oo, survivor. kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood ko yun eh. Yes. Napanood ko yun. Napakahaba, unti-unti. Pero natapos ko eh. Ayun nga. So, Sapagkat doon, dahil talagang inusig naman ng Pangulo, talaga may pagtatangka. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. so kung ititingnan nyo na, baka hindi nyo napansin eh. Yung number 1, ay wala. Talaga ba ito yung pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm in Atika po ang topic natin. Number 1, number 4, number 5, number 6. Ito yung number 7, nakakatawa rin, Kong eh. Pati Teka mo na, yung ibang number, halos ganun din ang description. yun ang, kasi yun ang mas nakita kong pero Na destabilization. yung parang may ano to eh, yung ihuhuli ko, yung parang ito lang ang pwedeng may basihan. Ha? Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Ito kasama makeup nito ng Vice President sa lipstick, Kong eh. Pakinggan nyo mabuti ha, kung ba't ko nabanggit. Totality of the Vice President's conduct. Profanity? Totality. Kabuuan. Profanity. Of Vice President's conduct clearly displays conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and So, corruption. ano-ano yung kabuuan ng kanilang naisip o nakitang aksyon ng ating pangalawang Pangulo na maaaring sa kanyang kabuuan ay matatagurian nilang isang betrayal of public trust? Ano yun? Totality lang eh. So, inisip ko dito, kasama yung pag-makeup, di ba? Sinabi niya totality. So, from head to toe ito. Hindi, siguro ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga pinagsasabi, Lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya na maaaring hindi nila nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, ay ang sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot. Halimbawa, ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi, pwede bang gano'n? Napaka-general na totality? Tatanungin ko nga sila, di ba? Pag nandun na ako, Senator Judge ako, di ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako doon di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya kayo.
kinakailangan nila hindi manalo. Bantayan nilo yung isang yan. Delikado tayo dyan. Aha. Di ba? Yes. So, 5 na po yan. Ha? Yung sinabi ko kanina, una yung assassination, di umano, SALN, DDS. Dinescribe ba kung paano yung assassination plot? Sinabi ba? Yun lang. Yung sinabi lang na as publicly admitted by her in a live Oo nga, broadcast. sinabi niya lang, pag ako'y napatay, Yun lang. meron na po akong kausap para patayin po kayo. Kayo, tsaka kayo. Di ba? Yes. Pero, nandun ba? Nakadescribe ba yung pamamaraan? Wala Yung eh. plano? Wala po. Kung paano niya isa sa katuparan yung inaakala nilang pagbabanta sa buhay. Ha? Nakalagay ba? Banta lang po eh. Ay, palagay ko, sa akin, grave threat lang yan. Grave threat Sinasabi ko nga. sa iyo. Hindi ko sinasabing hindi krimen sapagkat meron tayong parusa sa grave threat, Pero yung high crimes, pero hindi yung, siya pasok siya doon. yung, High crimes. yung grave threat kasi, kung minsan patatawarin ka ng piskal, di ba? Sa bagay, oh. Oo. Pero pinag-uusapan natin dito, high crime. High crimes nga eh. Katumbas, alam mo, pagka yun, inisa-isa mo, di ba? Betrayal of public trust. Treason, mga ganyan. Graft and corruption, and other high crimes. Di ba? Kapag yun ay tiningnan mo, mga krimen na hindi pangkaraniwan, mga paglabag na hindi pangkaraniwan, na kaya nga masasakripisyo yung kanyang opisina kahit ilang milyon pa bumoto sa'yo. Kasi yung katapat ng impeachment, sisirain mo, aalisan mo ng paano ba natin kasi naboto siya na Vice President, 32 million votes. Matibay yun. Kaya impeachment Hindi basta-basta, dinimanda mo siya, napatunayan mo gumawa siya ng krimen. Hindi siya matatanggal. Hindi. Ang katapat nun, impeachment, yun ang itatapat mo doon sa pagtitiwala na ibinigay ng butante. Para maintindihan ng butante, mga kaibigan, bumoto po sa ganito, ay pawawalang bisa namin po yung kapangyarihang ibinigay nyo sa kanya sapagkat may katapat po na paglabag na parang yung pagtitiwala na yung po ay hindi nakarapat dapat para sa kanya. So tatapatan mo yun. Ganun dapat katindi. Tinapat mo grave threat. Hindi naman nata. Ang natitira na lang kong na hindi natin na-discuss at ito siguro yung pinakamahabang pinag-usapan dyan sa mga committee hearing. Hindi nag-usap sa committee hearing sapagkat ang modality yung ginamit nila ay yung pagpirmang higit sa 1/3. Kaya dire-diretso yun. Sa impeachment. Pero ito pong kasong ito, kung yung iniligay nilang 2 and 3, number 2 ay yung misuse and malversation of confidential funds sa OBP at sa DepEd. Yan yung pinakawalang kakwenta-kwenta. Ako masasabi ko sa'yo sapagkat nag-attend ako ng kanilang hearing. Nung itanong ko sa kanila, audit observation memo pa lang po yan dyan pa lang po sa audit, sa Commission on Audit, initial findings lang po yan Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang resulta po ng inyong pagsusuri. Pwede pang questionin ang resulta ng inyong audit. At kapag hindi pumayag ang COA, kapag sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo, yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Hindi pa rin final yun. Sapagkat assailable pa rin yun. Pwede mo pa rin questionin. Kung mo confidential funds ang pinag-uusapan, pwede kang dumiretso sa commission proper ng COA. O palagay mo, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin bigyan ng halaga yung pagpapaliwanag mo. Sabi, hindi, talagang notice of disallowance ang aming ipapataw sa'yo. Aakyat pa siya sa Korte Sa Supreme Court. Appealable. Ibig sabihin, nandun pa lamang sa kauna-una ang Estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, kung talagang merong mali doon sa pagkakagasta. Conclusion ka na. Ba't nag-conclude ka? Hindi ka lang nag-conclude. Inagaw mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang nag-audit Ano sabihin ko sa kanila? Ba't tayo nag-audit? Saan ka saan